Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po sa inyo nakakaranas ng pag-uusig or persecution sa inyong buhay ngayon? Kung ikaw ay isang Kristiyano, ay ikaw ay isang sumasampalataya sa Panginoon, sumasampalataya sa kay Hesukristo, normal lang po yun, inuusig ka sapagkat gumagawa ka ng mabuti para sa Panginoon. Pakibukas ang Biblia sa New Testament, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Kung nandoon na po kayo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ito po ang sinasabi. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sabi dito sa Biblia, sino yung namumuhay ng godly yung sa kalooban ng Diyos, namumuhay sa kalooban ng Diyos, ay makakaranas ng mga persecution, yung mga inuusig dahil sa mga mabubuti nilang gawa sa Panginoon. Pag-share ng Word of God, pag-share ng kaligtasan ng kaluluwa, at share ng katotohanan na si Hesukristo ang tagapagligtas at Panginoon, at siya lang ang buhay, katotohanan, at walang makakapunta sa kanyang Ama kundi sa pamamagitan niya. Maraming mag-uusig sa kanya na itong tao na to, itong Kristiyano na to, sapagkat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung anong ginawa ng mga tao noon kay Hesukristo, inusig, ganyan din gagawin ng mga tao sa sumusunod kay Hesukristo. Kaya sinasabi ni Hesukristo, huwag kayong matakot, sapagkat sino magmahal sa kanyang buhay, siya ay mawawalan. At sino ang mawalan ng buhay, siya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan para sa akin. Ibig sabihin, kung inalagaan mo sarili mo na para sa sanlibutan na ito, sa worldly things to, ikaw ay mawawalan ng buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw ay mapaparusahan, mapupunta sa impyerno dahil hindi mo inalay ang buhay mo sa kay Hesukristo. Ang point ko lang, once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo at Panginoon mo, dapat buong buhay mo i-sacrifice mo para kay Hesukristo. Kasi itong mundo na to ay mawawala lang to. Yung mga bagay na nais mo, sasakyan, bahay, mansyon o ano pa man, ay wala doon sa langit. Hindi mo madadala sa langit. Inuusig ka sapagkat nagsasabi ka ng katotohanan. Yun ang ayaw nila mapakinggan, ang katotohanan mula sa Biblia, mula sa kaligtasan, mula kay Hesukristo. Sabi mo diyon dito sa James chapter 1 verse 2. James chapter 1 verse 2 to 3. My brethren, count it
all joy when you follow into diverse temptations, knowing this that the trying of your faith worth patience. Ang ibig sabihin dito, sa Tagalog, bilangin mo ang iyong kaligayahan sa gitna ng mga trials, temptations. Pero sa isip natin, paano ko bibilangin yan? Yung mga mabubuting bagay, sa, kung nandito ako sa gitna ng mga pagsubok at trials sa aking buhay. Pero malinaw ang sinabi dito, count all joys. And joy ito ay tungkol kay Hesus Kristo. Once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa Panginoon mo, ikaw na tao na ikaw ay makakaroon ng kapayapaan sa iyong puso, iyong buhay. Kahit magulo ang paligid, kahit magulo ang lahat, makakaroon ka pa rin kapayapaan dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. Nasa iyo ang Holy Spirit. Di mo na papansin o di niyo napapansin na tinanggap mo si Jesus Christ, nakaroon ka ng kapayapaan sa inyong buhay, sa iyong puso, kahit sa paligid ay magulo. Dahil hindi mo maintindihan yung kapayapaan na mula sa Panginoon. Nakakaroon ka ng peace of mind, peace of living. Pero sa atin dito, kung dito tayo namumuhay sa sanlibutan, makakaranas pa rin tayo ng persecution, trials, facing temptation. But dahil sa atin pananampalataya ay sinusubukan tayo ng Panginoon hanggang saan atin pananampalataya sa Kanya. Baka ngayon tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas at Panginoon mo. Pero after that, 1 year, 2 years, o 5 years, tatalikod ka na kasi di mo na kaya ang trials. Di mo na kaya ang mga persecution. Kapatid, pagsubok lang yan. Gusto ng Panginoon, subukan ka kung hanggang saan ang iyong pananampalataya sa Kanya. Yun na po. Sana po maintindihan ninyo ang aking mensahe. Yun na po. At maraming salamat po sa pagkikinig, sa pagnonood sa aking video. Maraming salamat po. And God bless. Palain po kayo ng Diyos.